Bini Roosevelt Keloan Nogas. At narito na naman ako sa inyong harapan para sa ating bagong tatalakayin. Pero bago ang lahat ay nais ko munang manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, salamat sa panibagong araw na ito. Turuan mo po kaming makinig ng mabuti, umunawa ng may paggalang at mag-aral ng may sipag. Gabayan mo po ang aming guro at mag-aaral. Ito po ay aming idinadalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Dahil tapos na tayo sa ating panalangin, ngayon ay ipresenta ko muna sa inyo ang ating tatlong alituntunin sa araw na ito. Una, ihanda ang sarili bago manood. Pangalawa, makinig ng may aktibong pakikilahok. At ang pangatlo naman, sumunod sa bawat hakbang ng aralin. Ngayon, tapos ko nang ipresenta sa inyo ang ating tatlong alituntunin sa araw na ito. Ngayon naman ay may gagawin tayo. Ang gawain na ito ay tinatawag nating sini moto. Alam ko na meron sa inyong pamilyar at meron din sa inyong di pamilyar sa larong ito. Pero class, ito ay matatagpuan natin sa telebisyon sa ABS-CBN na kung saan ginampanan ni Bong Navarro at ni Billy Crawford. So ito ang gagawin natin class. May papakita ako sa inyong dalawang video. At ang dalawang video na ito ay naglalaman ng dalawang maiksing senaryo. At habang kayo ay nanonood, ay mapagninilay-nilayan ninyo kung ano ba ang kaibahan at kung ano ba ang pinagkaiba ng dalawang video. So, ang unang video class o ang unang senaryo ay isang estudyante na kinakausap niya ang kanyang mga matatalik na kaibigan. Uulitin ko, isang estudyante na kinakausap niya ang kanyang mga matatalik na kaibigan. At ang pangalawang senaryo naman ay isang estudyante na nahuli ng prinsipal na hindi nakasuot ng kanyang uniforme. Uulitin ko, isang estudyante na nahuli ng prinsipal na hindi nakasuot ng kanyang uniforme. Nakuha ba? Nakuha. Tara at atin nang panoorin. At dahil tapos na nating panoorin ang dalawang video o ang dalawang senaryo, ay may katanungan ako sa inyo. Ano ba ang pinagkakaiba ng dalawang senaryo? Tama, no? Ang tono ng kanilang boses, ang mga salitang kanilang ginagamit, no? Merong formal at merong ding di formal. So una class, dito tayo sa mga matatalik na kaibigan ang kanyang kinakausap. Siyempre, dahil matatalik na kaibigan, ang kanyang kinakausap ay maaari siyang tatawa ng malakas, maaari siyang malakas ang kanyang boses, at ang mga salitang kanyang gagamitin ay maaaring di formal. Dahil ang kanyang kinakausap ay komportable na siya dahil ito ay kanyang mga matatalik na kaibigan. At dito naman tayo sa pangalawang senaryo class, ang isang estudyante na kinakausap ng principal. Dito naman class, ang kanyang salitang ginagamit ay mga formal, no? Lahat formal na salita ang kanyang ginagamit o ang kanyang binibigkas. At yung tono naman ng kanyang boses, syempre malumanay, mahinhin at may respeto. Dahil hindi naman maaari na kung ang principal o ang guro ang ating kausap, ay sasabihin natin na, "Uy pre, pasensya na sapagkat hindi ko nasuot ang aking uniforme." So maaari bang ganyan? Siyempre hindi, no? Kaya ang tono ng ating pananalita, ang boses ng ating pananalita o ang ating salitang gagamitin ay nakadepende pa rin kung sino ang ating kinakausap. Nakuha? Nakuha. At dahil nakuha nyo class, ay may isa pa tayong gagawin sa araw na ito. Pero bago tayo dadako sa ating pangalawang gawain, ay nais ko munang ipresenta sa inyo ang ating 4 na layunin sa araw na ito. Una, nauunawaan ang bawat antas ng wika, ang balbal, kolokyal, lalawiganin, pampanitikan at pambansa sa pamamagitan ng pasulit. Pangalawa, sa pamamagitan ng pakikinig sa guro, ang mag-aaral ay nakapagtutukoy ng mga antas ng wika sa pamamagitan ng script.
Pangatlo, nakapagsusuri ng pormal at di pormal na salita sa pamamagitan ng gawaing salita sort. At ang pang-apat, maipapakita ang pagpapahalaga sa bawat antas ng wika sa pamamagitan ng isang social media post. At tapos ko nang naipresenta sa inyo ang ating 4 na layunin sa araw na ito. Kaya dadako naman tayo sa ating pangalawang gawain. Ang dalawang gawain natin, class, ay tatawagin nating salita sort. So ito ang gagawin ninyo. May mga makikita kayo dito sa TV, class, na mga salita na kinakailangan nyo lamang kinakailangan lamang nating ihahanay. Kung ito ba ay nahahanay sa formal at kung ito ba ay nahahanay sa di formal. Mamaya ay may ipapakita ako dito sa screen na mga salitang ating ihahanay. At bibigyan ko kayo ng 2 minuto lamang upang ihahanay ninyo ito. At pagkatapos ng 2 minuto ay aalamin natin kung saan ba talaga nabibilang ang mga salitang ito. Nakuha? Nakuha. Tara at simulan na natin. At tapos na ang binigay ko sa inyong 2 minuto, class. Kaya ngayon ay atin ang aalamin kung tama ba ang inyong pagkakahanay o tama ba ang inyong mga sagot. Kung ang mga salitang nakikita nyo sa screen ay nasahanay ba ng formal at nasahanay ba ng di formal. Ngayon ay aalamin natin. So una, class, dito tayo sa formal. No? Una ay ang salitang aklat, sinta, nanay, sanggol at ang damit. So, syempre, no, ang mga salitang ito, class, ay naiintindihan ng mga nakakarami. Kahit ang mga nakakatanda natin, kahit ang mga kabataan ngayon, ay nakakaintindi ng mga salitang ito. At dito naman tayo sa di formal, class. Una ay ang G, besh, lodi, lespo, at ang werpa. So, sa tingin ninyo, class, ito ba ay mga formal na salita? Siyempre, ito ay hindi formal na mga salita sapagkat ang mga kabataan lamang natin ngayon ang nakakaintindi kung ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang iyan. At kahit tatanungin natin ang ating mga nakakatanda ay hindi nila alam kung ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang iyan. Kaya ito ay nabibilang sa di formal na salita. Kaya tama ang inyong mga sagot at palakpakan ninyo mga sarili, class. Bigyan ninyo ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. So magaling sapagkat alam ninyo kung ano ba o kung saan ba nabibilang ang mga salitang ito. So ngayon, class, ay atin ng formal na simulan ang ating bagong talakayan. Ang ating bagong tatalakayin ngayon, class, ay tatawagin nating mga antas ng wika. At ang antas ng wika, class, ay may 5 uri. Una ay ang balbal, ang kolokyal, ang lalawiganin, ang pampanitikan, at ang pambansa. So una ay dito tayo sa balbal. Ang balbal, class, ito ay tinatawag na pinakamababang antas ng wika. Dahil ang mga salita dito ay dito nabibilang ang mga salitang di formal. So bakit nga ba natin tinatawag itong di formal? Dahil ang mga salita dito, class, ay binubuo lamang ng mga nasa kalye o binubuo lamang ng mga LGBTQ+ na mga tao. 'Di ba? Yung mga salitang formal o yung mga salita ay kanilang binabaliktad-baliktad ang mga letra, kaya ito ay nagiging di formal na salita. At ang tanging nakakaalam lamang nito ay yung mga taong kagaya natin, no? Kagaya ninyo, no? Yung mga Gen Z, 'di ba? Sila lamang ang nakakaalam sa mga salitang mga ito. Dahil ang ating mga nakakatanda ay hindi alam kung ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang iyan. So kagaya na lamang, no, yung mga salitang nakikita ninyo kanina, no, o yung mga salitang ating inahanay-hanay kanina, 'di ba? So yun ang mga salitang di formal, yung mga nabibilang sa di formal. So yun ang mga halimbawa ng mga salitang balbal. At meron ako ditong mga halimbawa. Una ay ang, uy, chika muna tayo.
'di ba? So saan doon ang salitang balbal? Syempre, nasa chika, no? Dahil kung ito ay nasa formal na salita class, ito ay magiging, uy, usap muna tayo. Uy, kwentuhan muna tayo. 'Di ba? Ngunit tayo ay nandito sa balbal. Kaya ito ay nagiging, uy, chika muna tayo. Naintindihan ba? Okay, ngayon, dadako tayo sa pangalawang halimbawa. So, nasaan ba ang iyong ermat? No, kapag sinasabi nating ermat class, ito ay ang ibig sabihin nito, kung sa formal, ito ay ang ibig sabihin ay ang nanay, no, mama. So, ganyan ang balbal. No? Kapag sinasabi nating ermat, ang ibig sabihin nito, kung sa formal, ito ay ang mama, nanay, or inay. No? Kapag nasa formal tayo. So, nakuha? O kung uulitin ko, ang balbal class, ito ay ang pinakamababang antas ng wika. Dahil ito ay ang mga salitang di formal o ang mga salita dito ay di formal. Dahil nagiging di formal ito dahil binabaliktad-baliktad ito ng mga kabataan or ng mga LGBTQ+. No? Kaya ito ay nagiging balbal o ito ay nagiging di formal na mga salita. At ngayon, dadako naman tayo sa ating pangalawang uri ng mga antas ng wika. Ito ay ang kolokyal. So, ang kolokyal class, ito ay ang ginagamit natin sa araw-araw na pagkikipagtalastasan, sa araw-araw na pagkikipag-usap natin sa ating kapwa-tao. Ang mga salita sa kolokyal class, ito ay nagiging di formal sapagkat ang salita ay kinuna ng isang letra at kinudlitan ito sa ibabaw. Kaya ito ay nagiging di formal na salita, no? Pero hindi siya kagaya sa balbal class na ang balbal ay ang pangkalyeng mga salita, pero ang kolokyal ay di pangkalyeng salita. Hindi siya hindi natin masasabi na hindi siya kaakit-akit, no? Hindi lang talaga siya formal sapagkat ang salita ay kinukudlitan sa ibabaw. Kaya ito ay nagiging pinaikli na salita. Kaya nagiging di siya formal na mga salita. So halimbawa, kapag sinasabi nating doon ang bahay ni Mang Kanor, no? So ang halimbawa na doon ang bahay ni Mang Kanor, so saan doon ang salitang kolokyal? Syempre nasa doon, 'di ba? Dahil kung hindi natin siya kukudlitan, so ang salitang doon, ito ay doon ang bahay ni Mang Kanor. Nakuha. Ang pangalawa naman class ay meron ka bang kwaderno sa Filipino? Nasaan doon ang salitang kolokyal? Tama, ito ay nasa meron, no? Ito ay nasa meron. Dahil kung ito ay hindi kukudlitan, ito ay magiging mayroon ka bang kwaderno sa Filipino? Nakuha. Uulitin ko. Ang kolokyal class, ito ay ang salitang pinaikli. Ito ay ginagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan, araw-araw na pakikipag-usap natin sa ating kapwa-tao, no? At dahil nga tayo ay Pinoy, sumahilig tayo mag-shortcut ng mga salita, no? Dahil gusto nating mapadali ang ating pagsasalita. Kaya ito ay kinaltasan natin ng letra o iniba natin, kaya ito ay nagiging kolokyal, no? Kinaltasan natin ng isang letra at kinudlitan natin sa ibabaw, kaya ito ay tinatawag nating kolokyal. Nakuha? Very good, dahil nakuha. Dito naman tayo class sa ating pangatlong uri ng antas ng wika. Ito ay ang lalawiganin. So, ang lalawiganin class, ito ay ang dialekto o lingwahe ng isang particular na lugar. No, ito ay kumikilala sa iyo. Halimbawa na lamang, tayo mga taga Cebu, no? So tayo mga taga Cebu, ang lingwahe or ang dialekto natin ay Cebuano or Bisaya. No? Kung ikaw naman ay taga Bicol, so syempre sila doon ay mga Bicolano rin, no? So kung ano ang particular na lugar na
saan ka nanggaling, kung saan ka nakatira, kung saan ka ipinanganak. So yan ang lingwahe na makikilala sa iyo, no? So yan ang magiging daan mo upang makikilala ka ng mga tao. So halimbawa, kung ikaw ay pupunta sa isang lugar, kung ikaw ay pupunta sa Manila, no? So kung pupunta ka sa Manila tapos magbibisaya ka, makikilala ka nila ay taga Cebu siya, no? Taga Cebu siya sapagkat siya ay Bisaya, siya ay Cebuano, no? At kung may pupunta naman dito sa atin, no, or may bisita tayo sa ating bahay, no, sila ay magtatagalog. So syempre, sasabihin natin ay taga Manila ito, no? Ay taga Bicol ito, ay taga Ilocos ito, no? So mga ganyan, kung ano ang lingwahe ng isang particular na lugar, no? Kung ano ang dialekto ng isang particular na lugar. So yan ay tinatawag nating lalawiganin. So halimbawa, kapag sinabi nating dako na dyan si Florence, di ba? So dako na dyan si Florence. So hindi natin masasabi na ay sa Manila ito na dialekto, no? So syempre, kapag sinabi natin dako na dyan si Florence, o syempre ito ay sa Cebu, no? So syempre ito ay sa mga Bisaya, no? Ito ay atin itong lingwahe, no? Kapag sinabi natin uy, dako na dyan si Florence. At ang pangalawa naman, class, ito ay ang kapag sinabi natin maganda si Ana, so saan ba ito nabibilang? So syempre sa Metro Manila, no, dahil ito ay Tagalog. So nakuha ba, class, kung ano ang lalawiganin? Uulitin ko, ang lalawiganin, class, ito ay ang dialekto o lingwahe ng isang particular na lugar na kung saan ito ay ang kumikilala sa iyo, no? Kung ikaw ay pupunta sa ibang lugar at kung ang iyong lingwahe mo ang iyong gagamitin, so syempre ikaw ay makikilala ng mga tao na kung saan ka pumupunta. Nakuha? Okay, very good. Dito naman tayo, class, sa ating pang-apat na antas ng wika. Ito ay ang pampanitikan. So, ang pampanitikan, class, ay ang pinakamataas na antas ng wika. So, kung kanina, class, ang ating balbal ang pinakamababang antas ng wika dahil nga ang mga salita doon lahat ay di formal na mga salita. So, dito tayo sa pampanitikan, class, ang mga salita dito or mga salita na ginagamit dito lahat ay formal, no? Ang mga salita dito ay mga matatalinghaga, mga masisining na salita, no? Mga malalim na salita. Kaya ito ay tinatawag nating formal na salita. At kapag tayo, class, ay gagawa o bubuo tayo ng isang akda, halimbawa na lamang kapag tayo ay gagawa ng isang nobela, kapag tayo ay gagawa ng isang sanaysay, kapag tayo ay nagtatalumpati, kapag tayo ay nagtutula, so syempre, yung mga salita na ating gagamitin ay mga masisining, no? Dahil hindi naman pwede, class, na kapag ikaw ay nagtatalumpati sa harap, no, yung mga salitang iyong gagamitin ay sobrang plain lang, no? So sa tingin nyo ba, class, yung mga nakikinig sa iyo ay may interesado pa na makikinig sa iyo kung sa simula pa lamang yan na ang iyong mga salitang ginagamit, yung mga plain lang ng mga salita na iyong ginagamit, na wala man lamang kahit na isang salita sa simula pa lamang, wala nang isang salita na makakapukaw ng damdamin, makakapukaw ng intensyon ng inyong o mga atensyon ng iyong mga nakikinig sa iyo or bumabasa ng iyong mga akda. So syempre, no, so sila ay mawawalan ng interesado, mawawalan sila ng gana na magpatuloy pa na makinig sa iyo, na bumasa pa sa iyong mga akda. Kaya kinakailangan, class, na kapag tayo ay gagawa ng isang akda, ay kinakailangan na may mga salita tayo, mga masisining doon upang mapukaw ang damdamin ng nakikinig or bumabasa sa ating mga akda, no? At kung kayo naman, class, or tayo ay gagawa ng isang nobela, gagawa tayo ng isang akda, ay kinakailangan rin, class, na iaayon din natin ang ating ginagawa, no? Iayon din natin ang ating akda sa ating mga tagapagkinig, sa ating mga pagbasa, no? Dahil hindi naman maaari na sobrang masining na ang iyong mga salita or sobrang matatalinghaga na ng mga salita ang iyong ginagamit, ngunit ang iyong mga tagapagpakinig or ang iyong tagapagbasa ay
mababa lamang ang estado sa kanilang buhay. Halimbawa, kapag sila ay magsasaka, ang iyong tagapagbasa ay magsasaka. So sa tingin ninyo class, ay maintindihan ba ito ng mga magsasaka? So syempre hindi. So kinakailangan din natin na kung tayo ay gagawa ng isang akda, ay kinakailangan din natin na iugnay natin o iayon natin kung sino ba ang ating tagapagpakinig. Nakuha? Okay, ngayon ay may halimbawa ako dito. So kapag sinabi kong si Philip ay marikit, si Philip ay marikit, kaya si Kevin ay nabibighani sa kanya. So kapag sinabi natin marikit class, so ito ay maganda. So ang marikit class ay isang halimbawa ng mga matatalinghagang salita or masining na salita. So ganyan, kung gagawa kayo ng isang akda, ay syempre lalagyan nyo rin ito ng mga matatalinghagang salita or mga masisining na mga salita. Nakuha? Uulitin ko class, ang pampanitikan class, ito ay ang pinakamataas na antas ng wika, sapagkat ang mga salita dito ay masining, matatalinghaga at mga malalim na salita. Kaya ang mga salita dito class, lahat ay formal dahil ang mga salita dito ay ginagamit natin sa ating mga akda. Kung tayo ay gagawa ng isang nobela, gagawa tayo ng isang tula, gagawa tayo ng sanaysay, at tayo ay magtatalumpati. Kaya ang mga salita dito lahat ay formal, at yan ay ang tinatawag nating pampanitikan. Dito naman tayo class sa ating panghuli o panglimang antas ng wika. Ito ay ang pambansa. So ang pambansa class, ito ay ang wikang opisyal na kinikilala ng buong bansa, which is ang Ingles. Ito ay kahit man sabihin natin na school, diba? Ang school, ito ay naiintindihan ng lahat. Ito ay naiintindihan ng nakakarami. Maging ang ating lolo, ang ating lola, ang ating mga magulang ay nakakaintindi kung ano ba ang ibig sabihin ng school. At kapag sinabi natin na power, diba? Kapag sinabi natin power, ang lahat din ay nakakaintindi nito. So, ang pambansa class, ito ay ang mga salita na hindi lamang isang particular na lugar ang makakaintindi nito, kundi ang buong bansa ang makakaintindi ng salitang iyong binibigkas. Kagaya na lamang ng sinabi ko kanina, kapag sinabi nating school, ito ay maiintindihan ng mga ating mga nakakatanda pa sa atin, ating mga lolo, ating mga lola, ating mga magulang, at maging ang mga kabataan ngayon ay nakakaintindi kung ano ba ang ibig sabihin ng school o kung ano ba ang school, ano ba ang power. So yan ang pambansa. So nakuha? Uulitin ko class, ang pambansa class, ito ay ang wikang opisyal na kinikilala ng buong bansa. Ito ay ang wika na kung saan naiintindihan ng lahat. Maging ang kabataan natin ngayon, ang mga 1 to 5 years old or mga bata ay nakakaintindi, ang ating mga lolo, ating mga lola, ating mga mama at ating mga papa ay nakakaintindi kung ano ba ang ibig sabihin ng salita. So yan ang tinatawag nating pambansa, at hindi lamang ito class sa isang particular na lugar, kundi sa buong bansa. Ang buong bansa class ang nakakaintindi kung ano ba ang ibig sabihin ng iyong sinasalita. So yan ang ating tinatawag na pambansa, at yan ang panghuli nating antas ng wika. Okay, so uulitin ko class ang ating 5 antas ng wika. Ito ay ang balbal, ang kolokyal, ang lalawiganin, ang pampanitikan, at ang pambansa. So kapag sinabi natin ulit class na balbal, ito ang pinakamababang antas ng wika, sapagkat ito ay binubuo ng mga nasa taong kalye, ito ay binubuo ng ating LGBTQ. Ang mga salita class ay kanilang binabaliktad-baliktad ang mga letra, kaya ito ay nagiging hindi formal na mga salita. Kaya ito ay tinatawag nating pinakamababang antas ng wika. At kapag sinabi naman natin na colloquial class, ito ay ang mga salitang ginagamit natin sa araw-araw na pakikipagtalastasan natin sa mga tao. Ito ay ang mga salitang ating pinaikli at kinublitan natin. Kinuna natin ng isang letra at kinublitan natin sa ibabaw.
no? At ang lalawiganin naman class, ito ay ang lingwahe or dialekto kung saan ikaw ay nakikilala, no? Dahil sa iyong dialekto. Ito ay ang lingwahe ng isang particular na lugar at sila lamang ang nakakaintindi kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang ito. Halimbawa, kung ikaw ay Cebuano, syempre ikaw ay Bisaya. At kung dito naman tayo sa pampanitikan class, ito ay ang pinakamataas na antas ng wika. Dahil nga ang mga salita dito lahat ay formal. Ang mga salita dito class ay mga masisining, mga matatalinghaga, mga malalim. Dahil ito ay ginagamit natin kapag tayo ay gagawa ng isang akda, kapag tayo ay magtutula, kapag tayo ay maggagawa ng sanaysay, kapag tayo ay magtatalumpati, at kapag tayo ay gagawa ng isang nobela. Kaya ang mga salita dito or mga formal lahat. Okay? So kung dito naman tayo sa pambansa, ang pambansa class, ito ay ang wikang opisyal na kung saan kinikilala o naintindihan ng buong bansa, no? Uulitin ko, ang pambansa class, ito ay ang mga salita na kung saan naintindihan ng nakakarami, naintindihan ng ating lolo, naintindihan ng ating lola, naintindihan ng ating mga magulang at naging mga bata ngayon o mga kabataan natin ngayon. So yan ang ating 5 antas ng wika. So, may mga iilang mga halimbawa ako dito class, no, na inihanda. So, ito ay ang mga salita na nag-iiba-iba depende sa kung ano ang antas ng wika ang ating gagamitin. So, halimbawa na lang. Unang halimbawa ay ang bata. So, ang bata class, kapag tayo ay gumagamit ng balbal, kung dito tayo sa balbal, ang bata ay nagiging bagets. At kung dito naman tayo sa kolokyal, ito ay nagiging bata pa rin, no? At kung dito naman tayo sa lalawiganin class, ang bata ay nagiging ubing, no? Ang ubing class, ito ay ang tinatawag ng mga taga Kapampangan, no? Or mga Kapampangan ng mga tao sa bata. Ang kanilang tawag sa bata ay ubing. At kung dito naman tayo sa pampanitikan class, ang bata ay nagiging sanggol, no? Kung sa pampanitikan. At kung sa pambansa naman class, ang bata ay nagiging baby, no? So yan ang unang halimbawa natin sa ating mga salitang halimbawa na kung saan nag-iiba-iba depende sa kung ano ang gagamitin natin, no? Kung ano ang gagamitin nating antas ng wika. Ang pangalawa naman nating halimbawa class ay ang pera, no? So kapag sinasabi nating pera class, kung dito tayo sa balbal, ang pera ay nagiging datong, no? So ito ay ang mga salitang kalye, no? Ito ay naririnig natin sa halimbawa sa ating mga kabataan, no? Yung mga LGBTQ+, no? Ang pera ay nagiging datong. At kung dito naman tayo sa colloquial class, ito ay nagiging kwarta, no? Ngunit ito ay kuwarta at ito ay nagiging dahil kinuditan natin class o ating kinunan ng isa pang letra, kaya ito ay nagiging kwarta. At kung dito naman tayo sa ating lalawiganin class, ito ay sinsilyo, no? Ito ay sinsilyo. At kung dito naman tayo sa ating pampanitikan, ito ay salapi, no? Kung sa pampanitikan, ito ay salapi. At kung dito naman tayo sa ating pambansa, ito ay pera, no? So ang pera class ay naiintindihan ng lahat, no? So nakuha? Okay. At ating pangatlong halimbawa class ay ang ama, no? So kung dito tayo sa balbal class, ang ama ay nagiging erpat, no? Ito ay nagiging erpat. At kung dito naman tayo sa ating kolokyal, ito ay nagiging tay, no? Ito ay pinaikli ng salitang itay or salitang tatay. At kung dito naman tayo sa lalawiganin class, ito ay salitang tatay. At kung dito naman tayo sa ating pampanitikan, ito ay nagiging itay. At kung dito naman tayo sa ating
pambansa, ito ay nagiging ama. So yan ang ating mga iilang halimbawa class na kung saan ang mga salita ay nag-iiba-iba depende sa kung ano ang antas ng wika ang ating gagamitin. Okay, so mamaya class ay may makikita kayo dito sa screen na isang maikling script lamang, no? At yung script na iyon class ay tutukuyin ninyo kung saan ba doon ang mga salitang nabibilang sa balbal, sa kolokyal, sa lalawiganin, sa pampanitikan at sa pambansa. So mamaya class ay bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang tutukuyin kung saan ba doon ang mga salitang nabibilang o nararapat para sa 5 antas ng wika. At kung tapos na kayo class, kung tapos yun natukuyin, ay ilalagay nyo lamang sa ating comment section sa ating YouTube channel upang mamaya pagkatapos ng oras na binigay ko sa inyo ay machicheck ko o matitignan ko kung tama ba ang mga salitang inyong mga napili. So nakuha? Okay, so nagito ang maikling script class. Okay, so tapos na ako class, no? Tapos ko nang tignan ang inyong mga ginawa doon sa ating comment section, sa ating YouTube channel. At doon class, nakikita ko o nalalaman ko talaga class no na kayo ay nakikinig, kayo ay may natututunan talaga sa ating tinalakay ngayong araw na ito. Dahil lahat ng sagot nyo doon o lahat ng ginawa nyo doon ay tama. So, alam niyo na talaga class kung saan ba nabibilang ang mga salitang iyon. Kung saan bang antas ng wika nabibilang ang mga salitang o ang mga salitang aking ibinibigay sa ating maiksing script. So, bibigyan ninyo class ng 3 palakpak ang inyong mga sarili sapagkat kayong lahat ay magaling. So, 1, 2, 3. Okay. Ngayon class ay dadako tayo sa ating pasulit sa hapon na ito. At yung pasulit natin class ay madali lamang sapagkat ito ay tungkol lamang sa ating tinalakay ngayon. Ito ay ang tungkol sa antas ng wika. At yung mga katanungan class at yung mga pagpipilian ay makikita nyo lamang dito sa screen. At bibigyan ko kayo ng 3 segundo class upang ilalagay ninyo ang inyong mga sagot sa ating comment section, sa ating YouTube channel upang makita ko doon kung tama ba ang inyong mga piniling sagot. Ngayon ay atin nang simulan ang ating katanungan or ating pasulit. Okay, so narito ang unang tanong. Anong antas ng wika na bibilang ang salitang ermat at erpat? Uulitin ko, anong antas ng wika na bibilang ang salitang ermat at erpat? Ito ba ay nabibilang sa balbal, sa kolokyal, lalawiganin, o pambansa? Bibigyan ko kayo ng 3 segundo upang ilagay nyo doon sa comment section ang inyong mga kasagutan. Ang pangalawang katanungan class, ang salita ay pinaikli at ginagamitan ng kudlit at ito ay naging hindi formal na salita. Uulitin ko, ang salita ay pinaikli at ginagamitan ng kudlit at ito ay naging hindi formal na salita. Ito ba ay balbal, lalawiganin, kolokyal o pambansa? Ilagay nyo lamang doon sa comment section ang inyong mga kasagutan. At ang pangatlo naman ay, saan ka pupunta Jane? Anong antas ng wika na bibilang ang pangungusap? Ito ba ay nasa kolokyal? Ito ba ay nasa balbal, lalawiganin o pampanitikan? Uulitin ko, saan ka punta Jane? Anong antas ng wika na bibilang ang pangungusap? Ito ba ay nasa balbal? Ito ba ay nasa kolokyal, lalawiganin o pampanitikan? 1, 2, 3, sagot. At ang panglima naman natin katanungan class, ito ay ang opisyal na wika na kinikilala ng buong bansa. Uulitin ko, ito ang opisyal na wika na kinikilala ng buong bansa. A. Kolokyal, B. Balbal, C. Panitikan, D. Pambansa. 1, 2, 3, sagot.
At dahil tapos nyo nang sagutan ang ating mga iilang katanungan sa ating pasulit class, ay titignan natin kung tama ba ang inyong mga sagot na inilagay sa ating comment section. So unang katanungan ay anong antas ng wika na bibilang ang ermat at erpat? So ang sagot ninyo ito ay balbal. So ang balbal class ay tamang sagot sa ating unang katanungan sapagkat ang ermat at erpat ay nabubuo lamang ng mga ating kabataan ngayon. At tayo lamang ang nakakaintindi ng mga salitang iyan. At kahit ang ating mga nakakatanda ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang ermat at erpat. At ang pangalawa naman class, ang salita ay pinaikli at ginagamitan ng kudlit at ito ay naging hindi formal na salita. So ang sagot ninyo ay kolokyal. So, ang kolokyal class ang tamang sagot sa pangalawang ating katanungan. Dahil ang kolokyal class, ito ay ang salitang ating pinaikli at kinuna natin ng isang letra at kinudlitan natin sa ibabaw. Kaya ito ay nagiging hindi formal na salita. Kaya ang tamang sagot ito ay kolokyal. At ang pangatlo naman ay saan ka punta, Jane? Anong antas ng wika na bibilang ang pangungusap? So, syempre, ang sagot ninyo ay kolokyal. So, ang kolokyal class ay tama. Dahil sa salitang san, kaya ito ay nagiging kolokyal. No? Ito ay salitang pinaikli, kinudlitan natin sa ibabaw, kinuna natin ng isang letra. Kaya kung sa formal ito ay salitang saan ka punta, Jane. Ngunit, ang salita ay san, kaya ito ay nagiging kolokyal. At ang pang-apat naman class, opisyal na wika na kinikilala ng buong bansa. Ang sagot ninyo class ay pambansa. So tama ba? Tama. No? So ang opisyal na wika na kinikilala natin class ay ang pambansa. No? Dahil ang lalawigan din class, yun lamang ay isang lingwahe o isang dialekto ng isang particular na lugar na kung saan kung ikaw ay gumagamit nito, so ikaw ay makikilala na taga Cebu ka, taga Bicol ka, o Kapampangan ka ba, no? So yan ang lalawiganin. At ang katanungan class ay opisyal na wika na kinikilala ng buong bansa. So syempre, ang sagot ay pambansa, no? Dahil ang mga nakakatanda sa atin, ang ating lola, ang ating lolo, ang ating mama, ang ating papa, at maging ang mga bata ngayon ay nakakaintindi kung ano ba ang salitang ating sinasalita, no? Dahil nga ito ay opisyal na wika na kinikilala ng ating buong bansa. So lahat tayo ay nakakaintindi. So tama ang inyong mga sagot class. So palakpakan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat nakinig talaga kayo. So magaling. Okay, so ngayon class ay dadako tayo sa inyong takdang aralin. So ang inyong takdang aralin class ay magpapahayag kayo ng isang video post sa social media o kahit anong social media ang inyong gagamitin. So ipapahayag ninyo doon kung ano ba ang inyong naintindihan o kung ano ba ang kaalaman ninyo sa ating tinalakay ngayon, no? So doon ay makikita doon kung paano ninyo papahalagahan ang iba't ibang antas ng wika. So sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minuto ay kinakailangan ninyong gawin ang inyong video post, no? At ipopost nyo ito sa kahit anong social media. At siguraduhin nyo lamang class na ito ay nakapublic. At kung na-post nyo na ito, ay isa nyo sa akin ang link upang ito ay mamarkahan ko, no? Pakita ko at mamarkahan ko ito. At ang pamantayan naman class ay makikita nyo dito sa screen, no? So makikita nyo dito ang mga pamantayan ng inyong social media post, no? Or ang inyong video post. Muli, ako si Binibini Roosevelt Kiloan Nogas, BSED Filipino 4, na nagsasabing huwag magmadali sapagkat lahat ng nagmamadali ay nahahantong sa pagkakamali. Maraming salamat at magandang araw.